Ay, sarap. Weekend na naman. Yes, Friday. Pero sabi nga natin, our work starts during the weekend. Yun. Ito yung ating prime time. Yes. Kasi pag ay mga sporting event, dito nagaganap sa weekend. Tsaka 1 week na lang. Ano na, Commissioner's Cup. Hindi, actually, ano na lang. Kasi Tuesday eh. 23 diba? Less than a week. Sabi nga, kahit bukas na eh, pwede na eh. Nagmamadali ngayon ng Alaska at saka Beermen with their import. May mga konting ano pa naman yan. May mga few days pa sila. Okay na yan, actually, long term naman yun, para rin sa ating national team. Okay. So, Meg, ready ka na? Ready. Okay, so ready na kami mga kaibigan. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-23 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Maraming salamat, Paul Tejuco. At bago tayo mag-weekend break, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nagsimula ng magtrabaho para sa asam na makuha ang hosting ng 2019 FIBA World Cup. Philippine men's basketball team nasasabak sa Sayaba at Southeast Asian Games. Gagabayan ni newly appointed national coach Tab Baudouin. Former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona muling lumiban sa training camp para sana sa ikinakasang mandatory title challenge. Manila leg ng Road Bike Philippine Cycling Challenge ipinagpaliban. Golden State Warriors point guard Stephen Curry tumanggap ng pinakamaraming boto sa balloting ng mga fans para sa mga starters sa 2015 NBA All-Star Game. Former world number 1 Caroline Wozniacki laglag sa second round ng Australian Tennis Open. At American par-buster Michael Putnam, solo leader sa opening round ng Ubana Golf Challenge sa La Quinta, California. Yan po ay mga headlines. Palamang detalye managumusok na sports balita, narito na. Naghahanda na ang pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP para sa pagbisita sa bansa ng 5 opisyales ng FIBA sa susunod na linggo. Ito'y kaugnay ng asam ng SBP na makuha ang hosting ng 2019 FIBA World Cup. Ang kabuang detalye ay ihatid ni Ms. Arian Malyare. Sinimulan na ng pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang pagtatrabaho para sa asam na makuha ang hosting ng 2019 FIBA World Cup. Sa susunod na linggo ay 5 opisyales ng FIBA ang bibisita sa bansa upang suriin ang mga potential venues na pwedeng pagdausan ng pinaka-prestihiyosong cage fest sa buong planeta. Ayon kay SBP Deputy Executive Director for International Affairs Butch Antonio, sisilipin ng mga FIBA officials ang MOA Arena, Araneta Coliseum at Philippine Arena, gayon din ang mga itatayo pa lamang na basketball arena sa Pasay City at Cebu. So, we were told 2 weeks ago or 3 weeks ago na ito yung dates na tinitignan nila. So, we've been at it all throughout. No? Through Christmas, through New Year, alam niyo naman, wala namang patid rin magtrabaho si MVP. So, we were there. We were working through the holidays to ensure that what we have next week will be impressive. Kabilang sa mga bansang inaasahang makakatapat ng Pilipinas sa bidding war ay ang China, Turkey at Qatar. Gayon din ang partnership ng France at Germany. And this being the first of its kind in FIBA's move to go and grow the sport, we want us to be a good template for future
for future hostings ng iba-ibang mga other countries pa. Ang Pilipinas ay minsan pa lamang na nag-host ng World Basketball Championship at ito ay nangyari noong 1978. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, upang ma-synchronize ang international basketball program ng bansa, pinalawig ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang role ni newly appointed national coach Tab Baldwin. Kanina ay inanunsyo ng SBP na si Baldwin ang magsisilbing bench tactician ng Philippine Men's Basketball Team para sa Southeast Asian Basketball Association Championship at Southeast Asian Games. Ang dalawang regional tournaments ay parehong idarao sa Singapore sa buwan ng Abril at Hunyo. Sina Gilas Cadet superstar Kiefer Ravena, Bobby Ray Parks at Garvo Laniete ang inaasahang babandera para sa Pilipinas sa Siaba at SEA Games. Kasama si veteran naturalized center Marcus Tohit. Bukas sa Siaba at SEA Games, si Baldwin din ang niaatasang mamumuno sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre, kung saan target nila na masungkit ang nag-iisang slot para sa 2016 Rio Olympics. Sa Philippine Basketball Association o PBA, bagamat masasabing nangibabaw siya sa championship encounter kontra Alaska Aces big man Sonny Tos, hindi pa rin naniniwalang si reigning PBA MVP Junmar Fajardo na siya na ang pinakamagaling na slot man sa liga. Humble Giant, ha? May report si Ms. Lorraine Cerillo. Aminado si San Miguel Beer Center Junmar Fajardo na marami siyang natutunan sa championship encounter kontra Alaska Aces veteran slotman Sonny Tos. Ayon kay Fajardo, isa si Tos sa pinakamagaling na big man sa liga, kaya't ito ang ginamit niyang motibasyon para lalong mag-improve sa kanyang performance. Isa siya sa pinakadominant big man dito sa liga, tapos nakalaban ko siya at this age ba. Tapos may mga matutunan sa moves, sa depensa, tsaka sa opensa na rin. Gayunpaman, hindi pa rin sumasagi sa isipan ni Fajardo ang pananaw ng marami na siya na ang best big man sa PBA. Basta ako, inisip ko, lagi lang ako mag-i-improve, hindi lang ako maging satisfied ba, hindi lang ako maging contento. So, basta pag step ko sa court, isipin ko na paano ko tutulungan yung team ko, paano ako mag-i-improve. So, sa katatapos sa PBA Philippine Cup ay nag-average si Fajardo ng 17.7 points, 13 rebounds at 2 blocks per game upang mapasa kamay niya ang Best Player of the Conference Honors. Para sa PTV Sports, Lorraine Cerillo, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, nangako naman si Pure Food Star Hotshots power forward Mark Tingris na babawi sa papasok na PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na mabitawan nila ang titulo ng All-Filipino Conference kung saan nalaglag sila sa quarterfinals. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid-Gorospe. Aminado ang isang key player ng Pure Food Star Hotshots na nagkulang sila sa determinasyon kaya't hindi nila napanatili ang titulo ng PBA Philippine Cup. Ayon kay star forward Mark Tingris, maaaring sumobra ang kanilang kumpiyansa dahil sa magkasunod na pagpasok sa semifinals ng liga. Every practice ngayon, yun yung ginagawa talaga namin. Binabalik talaga namin yung defense na nawala kasi yung triangle nandiyan na yan, kabisado na namin eh. But yun sa mga pick and roll or defense namin, yun talagang nawala. So yun yung binabalik namin every practice. Dahil dito, doble kahit sa ensayo ngayon si Tingris para sa Assam na maidepensa ang titulo ng Commissioner's Cup. Na yung energy ko kasi minsan pag nawawala, sabi ni Coach, nawawala din daw yung team. So yun, binibigay ko lahat kung ano yung sabi niya, guardian ko daw yung mga small. So talagang pinapakita ko sa team na kaya kong guardian yung small para pagdating naman nila, sob naman, sila naman yung gaganaan. Unang makakatapat ng Pure Food sa mid-season conference ang Global Port Batang Pier sa Enero at 30 at dito ay si former best import Marcus Blakely munang makasama ng team habang hinihintay nila ang pagdating sa bansa ng mas malaking reinforcement na si NBA veteran Daniel Orton. Para sa PTV Sports, Golda Tabid-Grospe, Telebisyon ng Bayan.
Sa women's basketball, sa kauna-unahang pagkakataon, itatampok ang Open Division sa 2015 season ng Pinay Ballers League na magsisimula bukas. May report si Ms. Joanna Bumatay. Kasado na ang lahat para sa opening ng 2015 Pinay Ballers League sa Lumera Tower sa Maynila bukas. 14 na kuponan ang maghaharap sa kauna-unahang Open Division ng month-long Cage Fest, kabilang narito ang St. Scholastica College Manila, Tattoo Community, Fuerza de España, Nightcrawlers, Slaughter, M-Builders at iba pa. Ayon kay Pinay Ballers League President Ewan Arayi, hangad nila na mabigyan ng pagkakataon ang mga Pinay dribblers na i-showcase ang kanilang talento sa loob ng hardcourt. Focusing sa mga alumni players. Kasi di ba, mas marami ng liga yung colleges eh. Kumbaga ang napapatay kasi na liga sa atin ay yung alumni. Yung mga after college or after RP being members sa national team, di ba? So, sabi ko, we have to focus or we have to magkaroon na something na kakaiba. So, eto, pinipilit namin na likumin lahat ng women's basketball dito sa Pilipinas. Samantala, naniniwala naman si Arayi na hindi nagkamali ang SBP sa ginawang paghirang kay Patrick Aquino bilang head coach ng SEA Games-bound Philippine Women's Basketball Team. Alam naman natin na ang SBP hindi naman din magkakamalian ng pamimili or kung they have their own reasons kung bakit nila papalitan or kung bakit nila isusustain or kung bakit ganito ang ilalagay nila. Siguro all we have to do is to trust yung the new system, if it will, di ba, kung magtutuloy, and let's pray na sana na maayos yung sistema ng women's basketball. Si Arayi ay dating miyembro ng National Women's Basketball Squad. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Lipat tayo sa boxing. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang tinalikuran ni one-time world champion Marvin Sonsona ang dapat sana'y title eliminator kontra Puerto Rican rival Jason Velez. Narito ang report ni Erwin Peñano. Muling tinalikuran ni former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona ang training camp para sana sa isang world title eliminator. Ayon kay trainer Jun Agravio, kagabi ay nakatanggap sila ng text message mula kay Sonsona kung saan nakasaad na hindi na umano tatanggapin ng 24-year-old Jensen fighter ang alok na title eliminator kontra Puerto Rican Jason Velez. Kasi maganda, may pinag-usapan na kami niya, umokay na. Tapos nung kagabi lang, biglang nagbago yung isip ng niya. Pati nga si Casimero, tinulungan na siya, pinaintindi na siya, pinaliwanagan na siya. At bagamat hindi pa nila tuluyang isinasara ang pintuan para kay Sonsona, hindi naman umano manghihinayang si Agravio sakaling tuluyang talikuran ng Pinoy Southpaw ang pagboboxing. Ewan ko lang, nasa kanya na yung nasa kanya na, siya na ang magdadala ng niya kasi hindi naman kami na nagkulang. Nasa kanya na ang niya, kung anong gusto niya, sana hindi niya pagsisihan bandang huli. Matapos na lumasap ng unang kabiguan noong 2010, si Sonsona ay nakapagsalansan ng 5 magkakadikit na panalo, kabilang narito ang split decision win sa rematch kontra former tormentor Wilfredo Vasquez Jr. ng Puerto Rico noong nakaraang Hunyo. Para sa PTV Sports, Erwin Peñano, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, parehong hindi kinilala ng Philippine Olympic Committee o POC ang magkaribal na grupo na umaangkin ng liderato ng Philippine Volleyball Federation o PVF. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Kinastigo ng Philippine Olympic Committee o POC ang Philippine Volleyball Federation o PVF. Ito'y dahil sa walang humpay na iringan ng magkaribal na grupo na parehong umaangkin ng liderato ng Volleyball NSA. Ayon kay POC President Jose Cuanco Jr., nagdesisyon sila na huwag kilalanin ng alinman sa dalawang set of officers na parehong pumapapel na pinuno ng PVF. They have to form another association. I think they're doing that now. Nag-usap-usap kasi yung kanilang association was dissolved. Or there was no entity.
Tiniyak rin ni Cojuangco na hindi maaapektuhan ang preparasyon ng National Volleyball Team para sa 2015 SEA Games dahil ang POC muna ang pansamantalang magte-take over sa asosasyon. If assuming the NSA is disqualified, I will propose that the POC will pick up the athletes. And we will adapt that. Sa ngayon ay buo na ang SEA Games-bound Philippine Women's Volleyball Team at ito ay kinabibilangan ni na star spikers Rachel Ann Dakis, Gretchen Ho at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Ang dapat sana ay pagdaraos ng Manila leg ng Road Bike Philippine Cycling Challenge sa linggo. Ayon kay event organizer at long-time cycling patron engineer Bongsual, hindi sila makapagtakda ng tamang petsa at lugar dahil abala ang mga opisyales at mamamayan ng Maynila sa pagbisita sa bansa ng Santo Papa. Bukod pa rito, may isyong political rin umano ang bumabalot sa syudad ng Maynila. Pero nangako si Sual na magsasagawa sila ng 2 pakarera sa buwan ng Marso para hindi mabakante sa pagpedal ang mga national riders. Magugunita ang pinagharian ni Spanish cyclist Edgar Nieto ang Pangasinan leg ng Road Bike Philippine Cycling Challenge noong Nobyembre, bago namayani si 3-time Tour Champion John Mark Galedo sa Tarlac leg noong 1 buwan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Nakabalik na sa winning form ang Chicago Bulls sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunan ng former league MVP Derrick Rose na tumikada ng game-high 22 points at 5 assists, tinambakan ng Chicago ang defending champion San Antonio Spurs 104-81 kanina upang tuldukan ang kanilang 3-game losing skid. Si Rose ay inagabayan ni center Pau Gasol na nagambag ng 12 points at 17 rebounds para sa Bulls, habang si forward Kawhi Leonard naman ang namuno sa atake ng Spurs sa kanyang 16 markers at 4 boards. Mula sa 46-40 halftime lead ay nagawang palubuhin ng Bulls sa 17 points ang kanilang bentahe sa third quarter at mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Spurs. Dahil sa panalo, lalong humigpit ang kapit ng Bulls sa ibabaw ng Central Division standings sa kanilang record na 28 wins against 16 losses. Ang susunod na mga katapat ng Chicago ay ang Dallas Mavericks bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Caringal. Inianunsyo na ng National Basketball Association o NBA ang mga starters para sa All-Star Game na idarao sa Madison Square Garden sa New York sa February 15. Si Golden State Warriors Stephen Curry ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa balloting ng mga fans ang mamumuno sa Western Conference team, kasama sina Los Angeles Lakers shooting guard Kobe Bryant, New Orleans Pelicans phenomenon Anthony Davis, Memphis Grizzlies center Marc Gasol at Los Angeles Clippers power forward Blake Griffin. Pero dahil nagtamo ng shoulder injury si Bryant sa matchup kontra Pelicans kahapon, maaaring palitan siya ni Houston Rockets shooting guard James Harden sa starting lineup ng western side. Sa kabilang banda, pangungunahan naman ni Cleveland Cavaliers superstar LeBron James ang Eastern Conference squad, kasama sina New York Knicks forward Carmelo Anthony, Chicago Bulls big man Pau Gasol, Washington Wizards point guard John Wall at Toronto Raptors playmaker Kyle Lowry. Ang mga reserves para sa All-Star ay papangalanan naman sa darating na Huwebes. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni US Open finalist Kei Nishikori sa men's singles ng Australian Open sa Melbourne Park. Kagabi ay pinatalsik ng 5th rank Japanese star ang nakaduelong si Ivan Dodig ng Croatia 4-6, 7-5, 6-2 at 7-6 tungo sa pag-abante sa third round ng season opening Grand Slam tournament. Nakabreak si Nishikori sa 10th game ng 4th set bago niya sinelyo ang panalo sa kanyang ikalawang match point. Target ni Nishikori na makasungkit ng kauna-unahang Grand Slam singles title. Sa Australian Tennis Open pa rin, laglag na sa second round ng women's singles si former world number 1 Caroline Wozniacki ng Denmark. Ito'y matapos na yumukod siya kay two-time champion Victoria Azarenka ng Belarus 6-4 at 6-2 kagabi. 3 beses na nakabreak sa laban si Azarenka upang muling maunsyami ang asam ni Wozniacki na makapagsubi ng kauna-unahang titulo sa Grand Slam event.
At sa golf, inakupan ni Michael Putnam ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Humana Challenge sa La Quinta, California. Kanina ay pumalo ang 31-year-old American ng bogey-free 9 under 63 sa Nicklaus Course upang lumamang siya ng one-shot laban sa 5 par busters, kabilang narito sina Mark Wilson at Blake Adams. Humataw si Putnam ng 2 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 7 pang birdies sa back 9. $5.7 million ang total pot money na nakataya sa 2015 Humana Golf Challenge. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Uy, meron na namang ano? Ano yun? Suntukan na naman daw ata. Yun na nga eh. Oo, yung... Puso kaya, may Global Fort at Nakakatatlo saka... Ginebra. Oo. Tapos Barako Kia. Tapos kanina, Rain or Shine Pure Foods. Nakakainit na talaga. Sino kaya susunod? Buti pa sila natutuloy, no? Sina Pacquiao Mayweather. Ayaw. Hindi matuloy-tuloy yung... Mauuna pa nga ata sina Mystica, tsaka ano eh. Mystica? Sino yun? Diba? At saka sino yun? Si Marlene. Sino Buti pa yun? sila mauuna, no? Pero si Pacquiao Mayweather. Sino yun? Kumbasa sila ng tabloid. Okay, mga kaibigan. Throwback Friday. Yes, tayo. of course. Dahil meron tayong babalikang magandang segment natin. Very successful segment last year na sana balikan ni Meg. Oo, fit pa ako na, no? Sporty na sporty. Oo, Inside Sports. Yes. Diba? At mamaya meron tayo. Tonight, it's gonna be dance sport. Dance sport. Okay, ganun. Masaya. Mas mabilis. Yeah, okay, so syempre, mamaya rin kukuha tayo ng update dun sa nangyaring brawl. Siguro yung detalye yung bibigay sa atin, Mr. Boy Lapid ng Rain or Shine, nakakwentuhan na natin, pero tignan natin na sabi niya, sige partner, basta hindi lang ako nagdadrive. Tama nga naman yun. Oh, of Pag nagdadrive kayo, huwag kayong gagamit para ng safe. telepono. Pero susubukan namin na tawagan si Mr. Boy Lapid ng Rain or Shine. Bibigyan tayo ng update about dun sa nangyaring natigil na game between Rain or Shine and Pure Foods. Okay, so yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Kaya mo bang umindak sa saliw ng tugtugan? Strength, rhythm at balance, yan ang kailangan mo sa susunod nating sport, ang dance sport. Kaya naman, nandito ako ngayon sa Ateneo de Manila Dance Studio kung saan aalamin natin ang susunod nating sport. Tara, sayawan na! Belen has been dancing professionally for 24 years and has earned various international awards since 1998. Her experiences and accomplishments enabled her to assume major responsibilities in dance education. For Belen, dance sport is an art and self-expression in motion. It is knowing oneself alone and to celebrate it. Kasama ko ngayong hapon ang very talented, super sexy, multi-titled dance expert, Miss Belinda Adora. Hi, Miss Belen. Hello. Miss Belen, kwento mo naman sa aming viewers dun sa mga hindi nakakalam, ano ba ang dance sport? Dance sports is a competitive ballroom dancing. Nag-start siya sa parang social dancing lang, even sa Europe, ganun din, social dancing. And then they started to parang mga small competition lang until naging parang sports na siya. Sports siya kasi meron na siyang discipline, meron na siyang techniques na ipa-follow, meron na siyang mga rules na kailangan i-follow. So, may mga basic na siya na kailangan sundin mo. Marahil ay sanay tayong nakikita ang mga atleta na nakasuot ng rubber shoes at jerseys. Subalit extreme opposite nito ang isang disiplina na masasabing highly competitive sa buong mundo ang mga Pilipino. Suot ang magagarbong gown, matataas na takong at tuxedo sa mga kalalakihan. Humahataw hindi sa hardcourt, kundi sa dance floor ang mga graceful dance sports competitors. At simula noong 1960s hanggang sa mga panahong ito, tunay na hindi matinag ang popularidad ng dance sport. Ano po yung mga major championship na napanalunan niyo po? Major. From 19? Madami. From 19.
So every year kasi since 1997 na nag-start ang dance sports sa Pilipinas, yun din yung start ko ng competition. Major competition, I think, kasi yung pinaka-popular is the SEA Games. Kasi dito ginawa. And then it was the first time na nilagyan ng dance sports ang SEA Games. Bakit niyo po pinili ang dance sport? With all the sports na nandito? Mas challenging kasi siya. Mas na-challenge ako dun sa, kasi ang dami mong aaralin technique. Yun ang gusto ko eh. Tapos, of course, yung competition, mas masarap. Diba? You're learning and you're doing the things, everything perfect, and then you join the competition. So, yun yung pinaka-challenge doon. So, doon nasusubukan kung talagang tama yung ginagawa mo o na-apply mo yung pag-aaralan mo. Unlike sa mga ibang dance lang, di ba? Parang nabuboard na kasi ako eh. Unlike this one. This one, oo. Parang ang dami-dami kasing aaralin, ang daming competition. Napaka-challenging niya. Ang dance sport ay may 3 international style of competitive ballroom. Ang Latin, Standard at Nouveau. Sa Latin, dito nakapaloob ang mga sayaw tulad ng cha-cha-cha, samba, rumba, pasadoble, at jive. Sa Standard naman papasok ang mga sayaw na waltz, tango, foxtrot, quick step, at Viennese waltz. At syempre, ang mga sayaw tulad ng La Bamba, Gypsy Tap, at Carousel ay sakop naman ng Nouveau. Kasabay ng pag-usbong ng mga makabagong genre sa musika, ay ang kasalukuyang pagpapalawak din ng dance sport, kung saan ipapasok din nila ang mga dance styles tulad ng acrobatic, break, salsa, wheelchair, hip-hop, at rock and roll. How about the rules and regulations po ng dance sport? Strict rules, especially like sa costumes. So, part yun sa costumes. Although costumes is not really kasama sa judging. But, I mean, limited siya. Like, for example, yung mga flesh na nakikita, nililimit yun sa dance sports. Maraming namang, may other competition, not dance sports, like ballroom competition lang. Yun, pwede ka dun kahit super sexy. But sa dance sports kasi, mayroon silang strict rules. Yes. Like, for example, yung mga dito lumalabas, kailangan mga ganun lang kalaki, hindi pwedeng yung super labas yung side, diba? And especially for the kids, kasi meron na rin mga kids. Sa kids talaga, limited lang yung costumes. And aside from the costume, yung mga rules, like kailangan dun sa dance mismo, you have to use the proper basic. You have to show the proper basic. Yung mga technique. Hindi lang like puro highlights, tuwad, split, yung mga ganon. It's not really counted. They really look the basic steps. How about po yung mga technical terms na ginagamit sa sport? Sa dance sports, mga technical terms is more on the like mga basic. Each dance kasi may mga technical terms na ginagamit. Like for example, sa Rumba, meron siya parang the forward walk, forward check walk, mga backward walk, cross check, yung mga Cuban break, yung mga ganon. Kung sa jive naman, meron siya mga terms na ginagamit, mga 3-step turns, mga kick for change, mga ano. So, marami siya actually mga technical terms sa dance sports. Ang dance sport ay walang pinipiling edad. Mapabata man o may edad na. As long as kaya mo pang sumabay sa saliw ng iba't ibang tugtugin at genre, ang sport na ito ay para sa'yo. Finally, Ms. Belinda, invite na naman po yung viewers natin to try dance sport and saan sila pwedeng mag-free. For those who want to try the dance sports, you can come at Savannah Moon Dance Studio. Marami kaming teachers doon na mga galing. All the top teachers andoon. And andun din ako. Okay, Savannah Moon Dance Studio, or you can also come to Ateneo. Meron kaming dance sports club, and we also offer outsiders for kung gusto nyo. Okay, thank you po. Okay. At ngayon, it's time for me to learn dance sport.
try natin yung side-to-side hip action lang. Ito, 1. So, push to the side. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Okay? May rules tayo sa hips, ha? Kailangan yung pelvic bone nyo naging nakalabas, hindi nakaganon. Okay? Push. 4. And go. And then up, and then push forward, up, forward, forward, and up. That's it. Do not move the shoulder. 2, 1, and 2, 3, 4. Ready. 2, 3, and 4, 1. Back. 2, always passing the standing leg. And 2, 3, 4. Try natin sa music. Jive. Chasse, and step, step. Small step lang sa back. Body bore. 1, 2, body bore. Then basic, back, step, chasse, chasse. Chasse, chasse, back. Sasabay kayo. And go. And step, 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 point, step, point. Pwede pa. Okay na? Yep. Wow, grabe. Feeling ko 1,000 calories ang na-burn sa akin today. Sobrang high impact talaga ng dance sport. Pero syempre, ang pinaka-importante, na-inspire ako na to take my dancing to the next level. And I hope kayo rin. Paano ba yan? Isang episode na naman ang natapos. Ang bilis-bilis talaga ng oras when you're having fun. Guys, I hope nag-enjoy din kayo. Thank you again for joining me. Kita-kita ulit tayo next week. Same time, same channel. Syempre, dito lang yan sa Inside Sports. At babalik ang pinakamalawak na sports news sa bansa PTV Sports. Kakanta ako eh. Number 1385. Ha? Well, live tayo, syempre. Oy! Kamuntik na, pero hindi ka naman. Muntik na ako. Sige, makikibalita muna tayo ha. Dito, pagdating po rito sa issue ng kanina yung Pure Foods at Rain or Shine. Rain or Shine, ano? Ay nagkaroon ng isang magandang laban at isang magandang ewan natin. So, alamin natin sa very amiable na ito, napakadaling kausap nito at napakasarap kakwentuhan. Mr. Boy Lapid, ang team manager ng Rain or Shine. Mr. Boy, good evening. Good evening Welcome po. Sa PTV Sports. Good evening, Dennis at Meg. Magandang gabi sa inyo at napakaganda ng itong Friday na to. Yan ang gusto ko sa iyo, Boss Boy eh. Sir, anong round? Ano ba nangyari kanina? Anong quarter? Ano ba nagkaroon daw ng pagmamahalan ng mga player dyan sa tune-up? Actually, Dennis, Meg, nagkonting pilitian yung mga players natin at the players ng Pure Food. Pero alam mo, masasabi ko lang is yung maganda yung tinatakbo. First quarter, medyo konting siguro na ano nila na konti tayo magdikita ng konti, gano'n. And then after the first half, the third quarter, ayun, nag-start na yung nagkaroon ng konting kilig yan nga, sabi ko sa'yo. Si Taha and aming import na si Richard Jackson. No? Kasi nga, itong import kong to, kararating lang nung Tuesday ng madaling araw, kaya may jet lag pa. Siguro hindi pa kilala yung mga players namin and then yung mga coaching staff, so medyo may konting mainit siguro, mainit din, no? Actually, Dennis, hindi naman siguro kasalanan ng mga player. Okay. No? Dahil na nagkakainitan nga, hindi man lang sabihan ng mga referee. Hindi ko rin sinisisi yung mga referee dahil kung ano lang makita nila di ba? Yung kung ano tatawag nila, pero siyempre nung nagkakainitan na, hindi nila makontrol.
Yun lang ang akin. Pero sir, paano ba yung exact na nangyari? Nagkasikuhan, nagkatulakan, paano ba? Actually, nung una pa lang, natawagan si Taha yata ng foul kay Jackson, yung import namin. And then, nung natawagan na yun, siguro natiko yun ang pagkatingin ko, natiko si Jackson no? Doon sa nung nakashoot pa nga si Jackson nun. And then, pag balik sa kabila, may nagpa-foul shot sa Pure Foods Magkatabi sila doon sa sideline, yung magre-rebound si Taha at si Jackson. Okay. Nung siyempre pa-box out no? Siyempre may referee naman sa ilalim yun, siyempre. Nung hindi yata na-shoot yung bola second foul shot, nagka-box outan. Nung na-box out, siguro tinamaan ito si Taha. Okay. Pag tama kay Taha, nasa harapan si Jackson So, nung sumuntok na agad ito si Taha. Si Taha. Yes. So, bumigay ng 3 yata sunod na suntok sa ulo. 3? Combination pa, Yun ang tingin namin sa studio namin. Agad-agad na sinabi ko doon sa video man, sige, paki-check mo nga dahil sigurado yan pag tatawagin kami ni Commissioner, ni Kume, titignan lang natin agad, no? Ito yung sinasabi nating may konting kilitian lang. Pero yung 3 suntok na yun Sir Boy, dun sa video angle ninyo, may tumama ba ron? Doon sa 3 video? Meron Meron, kaya nagalit yung import na si Jackson. Hindi naman bumawi si Jackson? Hindi siya makabawi dahil sinasa likod nga si Tahay. Okay. Pero nung umarap, siyempre, hinabol niya, ganun, nakatakbo siya. Ewan ko kung nakatama si Jackson, pero tinago nila agad siya dahil talaga nagwawala na yung Jackson, yung import. Ayun, okay. So, Boss Coach, si Meg, meron lang siguro itatanong. Coach, yes, nakasama na po ba yung import niya na si Jackson sa mga trainings nyo? Or first day niya, itong with the tune-up game? Nakasama na po ba sa training niyo po, yung import niyo po? Sa practice? Nung Tuesday, Wednesday, Thursday, tapos kanina, yung tune-up. Actually, labas-pasok siya nga kanina nag-first 5 and then after mga 5 minutes, labas na naman. Yung hindi pa kumukuha ng hangin. Okay. Natutuwa naman ako dahil kasi defensive player nga ito si Jackson. Nadakalan niya yung mga big man at yung kasama niya sa loob na 4 sa depensa. Hindi, sabi nga niya, hindi lang opensa yung pwede mong ipanalo, kundi depensa rin. Okay. Sir, how about po yung system niyo po this upcoming Commissioner's Cup? May mga pagbabago po ba? Actually, ang basa ko sa mga coaching staff ngayon is more on depensa. More in defensive ngayon. Dahil kasi marami nga kaming shooter, di ba? Na scorer. Di ba? Kung wala ka naman depensa, matatalo ka rin sa game. Okay. And Boss Boy, if ever ba meron ng pahiwatig sa inyo kung papatawag ba kayo ng Commissioner's Office? Actually, wala pa. Nagkausap kami ni Mr. Pardo na ito isang panawag lang, Dennis, no? Okay. Na kung pwede sana makarating sa PBA kay Commissioner. Sana naman magkaroon ng meeting ng mga coaching staff ng PBA, and then yung head ng referees, and then kasama si Commissioner. Kasi I think 3 years ago pa yan yung nagkaroon ng meeting ng mga coaches. So sabi nga ni Mr. Pardo, subukan natin, tignan natin kailangan naman yan di ba? Magandang idea yan boss, dahil yun nga, no? At least may voice out ninyo yung mga nakikita nyo kakulangan ng mga referees. Dahil
ano na to, pangatlong sunod na bakbakan, hindi pa nagsisimula yung ating tournament. Mainit na mainit. Yun na nga nabanggit niya ni Mr. Pardo na yung tune-up games, wala yatang successful na natapos ng game, parang gano'n. So alam naman siguro ng Office of the Commissioner what is happening now na itong ginagawa nilang ito. Ayan. Okay. Sir, maraming salamat sa pagsama sa amin and good luck sa inyong campaign this coming Commissioner's Cup. Yeah, thank you very much, Dennis Meg. At maganda itong nangyari ito. Baka kako sa inyong ginagawa na matawag ang pansin ng PBA Commissioner's Office, saka especially mga referees. Okay, thank you very much, Mr. Boy Lapid, ang team manager ng Rain or Shine, Elasto Painter. So, ayun, bakbakan na naman, hindi pa nagsisimula nga yung ating tournament. Next week pa. Oh. Curious lang ako, paano napuput o humahantong sa ganung umaabot sa sakitan na? Well, pagka lalo na yon yung nagkabakbakan kanina, si Taha at saka si Jackson, parehong sentro. So parehong medyo may bugbugan sa loob, di ba? So siguro medyo nagkapikunan. Kaya, so tingin mo it has something to do with hindi rin sanay yung mga import sa physicality ng laro yung basketball here sa Philippines. Pero based dun sa kwento ni Mr. Lapid, di ba Paul, nasa parang si Taha yung nauna na binigyan ng 3-punch combination. May combo. Dapat may yasin na may weather. Buti pa itong mga basketball lang, pero natutuloy yung boxing. Hindi lang pang basketball, di ba? Pang boxing pa. Di ba? So, paano? Wala tayong internet, pero tanggap tayo ng tawag. Ito, meron na agad tumatawag. Ang bilis nito. Alright. Sinabi na ba natin yung number natin? Suki na to siguro. Kaya, teka, mag-ano muna tayo. Bolt in, bolt out, bolt in. Okay, so Meg, sige. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Yes, magandang gabi po. Hello? Hello? Yes, hello po. Hello? Yes, hi. Sino po sila? Si Paul to, ng Mati City. Si Paul. Tama ba, Paul? Nang? Tama. Mati City. Mati, sa Davao. Wow. Yes, Davao City. Sige, Paul. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Sir, tanong ko lang kung gaano ka-serious yung injury ni Kobe ngayon? Injury ni Kobe, yung sa braso. Injury niya, sa ngayon, wala pa tayong balita kung ito ba ay magdudulot ng long rest period para sa kanya. Pero tignan natin because ito si Kobe, alam mo, ang feeling ko, Paul, itong Lakers ngayon parang hindi nila aminin, pero parang, sige, kung medyo magtatatalo tayo, okay lang. At least for next season, maganda yung chance natin na mataas yung ating draft pick. Kasi apparently, yung chance nila ngayon na mapalakas yung lineup nila ay through the rookie draft. So, although, I believe na legit naman ito, although ito nga, right now, ang latest is at magkakaroon pa ng MRI Paul, this coming weekend. So sa ngayon wala pang official na ano yun, Paul? Oo nga sir, yung pansin ko rin, parang nagtatank sila sa parang may plano sila sa lalo na kay Rondo. Yung nabalitaan ko recently na nag-injured na si Kobe, tsaka may posibilidad na hindi siya paglaro sa All-Star. So ano talaga yun, sir? Teka Paul, papalakas nga konti ng audio. Paul, come again, ano yung sinabi mo uli? Ang sabi ko, maaari ba naman ibang makapaglaro si Kobe for NBA All-Star? Hindi ko na naintindihan. Paul, medyo hinga muna na malalim. Relax ka lang, okay? At ulitin mo yung tanong mo, Paul. Hindi namin masyado maintindihan. Paul? Yung may posibilidad ba makakapaglaro si Kobe sa All-Star? May posibilidad ba na? May posibilidad na?
makapaglaro si Kobe dyan sa All-Star ngayon. Sa All-Star. Okay. So kapag may injury siya, baka hindi. Hindi, Paul, kasi yung depende sa MRI na gagawin yung magnetic resonance imaging. Yes, medical. At last question, sir. Nasaan na pala si Idol Snow? Si Iverson. Tama ba? Idol Snow. Kala ko si Iverson. Kala ko si Idol Snow. Si Idol Snow medyo, nagpapakondisyon lang. Bakasyon mo na. Oo. Okay, pwede bang bati? Sige, bati ng bati. Okay, binabati ko pala yung, kamanggin ko si Kikin. Yung, best friend ko si Glenn. Papa ko, si Alex. Saka si, Mama. Yun. Mama Rabi. Saka yung, yung girlfriend ko na si Iya. Yung natapang kay Terry, happy birthday. Ngayon, advance happy birthday na yung first floor. Okay. Maraming salamat, ha? Okay. Paul ng Mati. Yun. Ayan, okay. Lipat tayo sa Facebook matagal na yun, yung shoulder injury ni, Pero alam mo, ni Kobe Bryant. Napansin ko na with Kobe Bryant, lagi siyang may injury. Medyo... Sunod-sunod, di ba? Siguro, combination ng yung nagkakaedad na for a basketball player, kasi pag basketball ka, 30 pataas, medyo paano ka na yan, paedad ka na yan. Tapos, nag-turn pro yan at age 18. Hindi ako nagkakamali. Matagal na siya. Oo, matagal na. So, matagal na siyang professional basketball player. At saka feeling ko, once injured ka na kasi, siyempre hindi na ganun katibay yung mo. Kumbaga, may lamat na. Kumbaga, wala pa tayong teka, sandali ating internet. Gamitin ko muna yung aking phone. Okay, go ahead. Facebook tayo, send your messages via facebook.com/PTV4Sports. Okay, ang una nating babasahin ng message, yung suki natin. Dennis Casiliano, sabi niya, Tokayo Dennis at Ganda Meg. Tanong ko lang po, parang sobra bilis naman ng PBA. Meron ka agad laro sa 27. Idol Dennis, sino-sino yung basketball player natin na maglalaro sa Asian Games? Mabati naman yung kaibigan ko si Jerry Caradok. Asian Games. Casiliano, family sa Taguig. Miss Meg, yung fan sign ko, wala pa. Siguro. Siguro yan? FIBA Asia. Right now, Tokayo, wala pa dahil si Tab Baldwin, nagsiscout pa. Manonood pa yan. Tapos, wala pa tayong training pool. Tapos yung mga players, syempre, naglalaro pa. So, sa ngayon, actually, yung interview natin, di ba, the other day kay Tab Baldwin. Yesterday. Wala pa talagang napapangalanan. Ayan. Pero promise niya that he wants to set up the best team for Gilas 3.0. Okay, sige. So, tanggap pa tayo ng caller. Ito, meron pang isang caller. Sige, Meg. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Jojo po, sa Mindoro. Jojo. Jojo? Jojo from Mindoro. Jo, pakihinaan muna ng TV natin, yung volume. At naghalo ang balat sa tinalupan. Ayan. Jo? Okay po. Good evening. Magandang gabi po. Dennis, magandang gabi po. Ano yung Jo? Tatanong lang po ako kay Dennis. Kay Dennis, magandang gabi po. Sino niya yung Meg? Ano yun, Jo? Kay Dennis, sino po ang import ng San Miguel? Yung continue import ng San Miguel? Import ng San Miguel. Opo. Jo, as of last night, kagabi, mga alas 10 yung pagkatapos sa sports chat natin sa DWBR, nakausap natin si Coach Gia Banilla. Sabi niya right now, yung si Azinike Onuaku, siya pa rin yung gusto nila, pero hindi pa nila napapapayag, hindi pa nila napapapirma. Pero, tuloy pa rin yung negotiations. Although, meron na sila mga ibang kinoconsider, pero sabi niya, so far, yung mga kausap nila, puro mga bagong mga imports, hindi yung mga balik import. But, ang priority nila right now ay itong si Onuaku. Ayan. Okay, Jo? Maraming salamat po kay Dennis. Galing niya si Meg. Maraming salamat po. Ayan. Wala ka babatiin, Jo? Ay, binabati ko po yung mga co-teachers ko sa Cebu. Elementary, yung dito kanya sa Mindoro. Yan. Okay, Jo, maraming salamat. Mabuhay ka. Apo. Yan, mga suki natin. Hindi ko pa binibigay yung
cellphone number natin. May mga Ang dami nang tumatawag. Oo. Ayan pa, isa pa. Sige, Meg. Yes, hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Ako po si Ariel Pagalawan. Ariel. Ng Davao. Ng Davao. Ang dami natin viewers sa Davao. Ganun po siya, no? Ako po si Ariel ng Davao. Ariel. Sir. Yan, kumusta na? Tatanong ko po sana kung kumpleto na ba ang line-up ng Ginebra. O sino po ang bago nila? Yung sino ang? Bago nila. Yung import. Bago. Si Danigan. Yung import, bagong luma. Bagong luma. Dating Air 21 na lumipat sa Ginebra. Nabalitaan mo na yun, partner? Wala bang tradable ang Ginebra? Trade? Wala. Trade. Paano ba to? Paano ba natin sasabihin itong trade na to? So may niluluto? Mukha eh. Hindi ko alam kung niluluto pa o sinasahug-sahugan muna. Pero right now, ano ang pangalan niya? Si Ariel. Ariel, alam mo, right now, may mga, kumbaga, sige, parang bigyan muna natin si Coach Ato ng one conference. Yan na yung lineup na yan. At tingnan natin kung hanggang saan naabutin itong lineup na to. Kasi tingnan mo na, ang nagiging biroan nga ngayon, Ariel, sa Ginebra. Biro mo lahat ng mga, lahat ng mga first year, di ba? First year ni Ian Sanggalang, champion. Di ba? First year ni Calvin Abueva, champion. Di ba? Tapos, sino ba bang first year? Pagdating kay Greg Slaughter, kay Greg Slaughter, wala. Patangkaran na lang daw, sabi. Seryoso? Akala ko magandang-ganda. Pero yun, yung import nila, yun ang bago sa kanila na luma na, si Michael Danigan, Ariel. Dumating na po ba siya? Wala pa. Baka bukas pa yung dating ni Mike Danigan. Okay, Ariel. Marami po salamat. Wala kang babatiin? Sir? Wala kang babatiin? Sir? Wala na, sir. Wala na. Parang lungkot ng buhay ni Ariel. Ariel, salamat, ha? Sige, sir. Maraming salamat. Thank you very much. Yan. Nako. Abot na tayo ng oras at dahil may listahan si Meg. Siyempre, supportahan nyo ang Pampered Pooch Premium Organic Shampoo available at Pet Express, Dogs in the City, and leading pet stores nationwide. Cosmo Culture for My Outfits, Mr. Amis naman ng Amazing Playground, J. Locera for Hookup Watches, Mr. Defriend ng California Bow, located at 11th Jamboree Street Corner, Kamuning Road, Quezon City, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Alam mo, ikaw lang meron, ha? Wow! Ako naman, for my outfit, my wife, Queenie. I love you. Thank you very much. Ang ganda. Kay Prince Zian, Prince Zoe, Mr. Amis Tumang, maraming salamat, ha? Naku, namimiss na kita. Bisitahin nga natin. Bisitahin nga natin. At saka si Mr. Alex Nangsi ng Outlast Battery. Grabe yung tagal ng battery ko, halos 3 years. So, see you in 3 years ulit, Mr. Alex Nangsi. And Mr. Ronald Dulatre, good luck sa inyo dyan sa Dubai. At kanina maraming salamat kay Mr. Pato Gregorio at kay Mr. Butch Antonio sa pagbisita doon sa ating online media group forum. Every Friday po yan dyan sa may Country Spice ni Coach Alan Gregorio, nakatabi ng bahay ni Paul Tejuco. Okay. So, mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ang PTV Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. Bye-bye. Para la escuela,